Pangulo na mag-perform pa ang mga cabinet officials. Puro based on the results of the election, sabi nga niya, we probably have forgotten some programs na tingin tayo sa iba. So siguro by asking the current resignations of the cabinet officials, at least they'll mag-perform sila. They'll be on their toes all the time. Hindi yung prete-prete ka na, kuya-kuya-kuya ka na dyan sa opisina mo. At least they'll be on their toes, maging action, they'll be acting, okay? Samantala, iminumungkahi naman ni Senator Coco Pimentel na dapat ay walang ambisyon sa politika ang iluluklok sa pwesto ng Pangulo. At para kay Senate President Francisco Escudero, dapat lumayo ang Pangulo sa mga walang ingat na kaalyado na sinasamantalang kanyang kabutihan sa pamagitan ng paggamit ng kanyang political capital para sa pansariling interes ng mga ito. Nagpahayag din po ng pagsuporta ang Kamara de Representante sa desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos na courtesy resignation ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Sinabi po ng House Speaker Martin Romualdez na kinakailangan gawin ito ng Pangulo para mas maging maayos ang gobyerno at nakatugon sa pangangailangan ng tao. Patuloy din anya ito na nakikinig ang Pangulo at kumikilos ng may determinasyon. Dinagdag pa po ni Romualdez na handa sila makipagtulungan sa bagong gabinete para lumikha ng trabaho, pababain ang presyo ng pagkain at tiyakin ang mas pinahusay na serbisyo publiko. Kasabay nito ang pag-asagawa daw po ng oversight functions sa mga proyekto nito. Senado magko-convene na bilang impeachment court sa June 3. Sa pagbabalik ng sesyon, inaasahan na abasahin ng prosecution panel sa open session ang Senado ang 7 charges na nakapaloob sa articles of impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente. Si Mean Corvera para sa detalye. Inabisuhan na ng Senado ang Kamara na magko-convene na sa June 3 bilang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa sulat ni Senate President Francis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez na may petsang May 19, sinabi ni Escudero na alinsunod sa Rules of Procedures on Impeachment Trials, handa ang Senado sa June 2, alas 4 ng hapon na tanggapin ang panel of prosecutors ng Kamara. Sa pagbabalik ng sesyon, inaasahan niya ng mga senador na babasahin ng prosecution panel sa open session ng Senado ang 7 charges na nakapaloob sa articles of impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, magkukonvene naman ang Senado bilang impeachment court para sa pag-i-issue ng mga summons sa ibang kaugnay na kautusan kung saan napadalhan na rin ng kopya si Vice President Sara Duterte. Pero dahil 2 linggo lang ang sesyon ng 19th Congress, sa July 30 na o 2 araw pagkatapos ng sona ng Pangulo, isasagawa ang impeachment trial sa ilalim na yan ng 20th Congress. Pero tanong ni Senator-elect at dating Senate President Vicente Soto, maaari nga bang ang 20th Congress na ang magpatuloy ng paglilitis? Sa Senate rules kasi anya kung saan kinuha ang rules sa impeachment, malinaw na nakasaad na anumang business o agenda sa ilalim ng 19th Congress. Dapat tapos na oras na mag-adjourn ng sesyon. Ito namang Senate rules, which emanates from the Constitution. Ang Senate emanates from the Constitution. Ang sinasabi ng Constitution din, oras na nag-CDA ang Senado, lahat ng business doon patay. Kaya nga without pay, kaya nga CDA, atin for without pay. No, dahil wala na. Lahat ng i-refile mo lahat ng committee report, lahat ng mga batas na hindi nyo na ipasa, i-refile nyo ulit lahat. So kahit nga napasa nyo na integrity, hindi na pirmahan ng Presidente, bumalik sa inyo, babalik ulitin nyo from scratch. Ganun ang sinasabi ng Senate rules, which is the part of the Constitution. So, anong dapat sundin? Impeachment rules ba? Ang problema, impeachment rules emanate from the Senate rules. And the Senate rules emanate from yun. Bakit yun nasasabi yun? Ako po author ng impeachment rules eh. So, naalala nung kay Justice Corona. Ako chairman committee of rules eh. Ng committee of rules ko, yun yung sinulat ko na ginagamit namin as impeachment rules. So ngayon, alin doon? Dapat na raw ipaubaya sa 20th Congress ang debate hinggil dito, lalo't 2 linggo na lang ang nalalabi sa 19th Congress. Pero isaan niya itong justiciable issue kaya mabubuting idulog
sa Korte Suprema. So ako tingin ko yung 30th Congress ang maganda mag-decide. Pwede, it's open eh, kasi justiciable yung issue, so pwede na rin sa Supreme Court. Pero kung walang nag-petition, wala naman nagtatala, we leave it to the 30th Congress. Si Senator J.B. Ercito wala raw kinakapihan sa pagitan nila Pangulong BBM at VP Sara, pero hindi sa pabor impeachment trial. Malinaw naman kasi anya na politika ang motibo nito, pero kailangan dinggin ng Senado. We have been given instructions, no, as much as possible not to talk about impeachment kasi be honest about it. Noon, sinasabi ko na, an impeachment trial is really divisive. No? Talagang create division among us. No? Kasi it's more, yes, it's legal, it's both legal, but it's more political. Nakita naman na natin yan noon pa no? And I think yung sinabi ni Congressman Tony Diaco, the campaign manager, nakita naman natin na nakapekto talaga dito sa performance ng administration candidates. Apilan niya saan agad matapos ang paglilitis para makapag-move on at umaksyon na ang mga opisyal ng gobyerno sa mga totoong problema ng bansa. Infrastructure, railway, airports, energy, agri, ang dami natin problema. And to be honest about this, na itong impeachment trial, itong early political bickerings, napaaga eh. Parang sayang yung, ang ganda ng simula. Yung unity, ang ganda ng samahan ni President Bongbong Marcos, VP Sara, biggest margin ever. Ang ganda sana nung start. Nangihinayang ako na yung foreign investments, ang ganda ng tingin sa atin. But now, all that will be on hold because of what is happening. So, yun lang yung sa akin na kung we have to go to the process, that's our job. Tingin, maging impartial, pero sana maging matapos kaagad. Because we have to go back to work. May Ann Corbera para sa 100%.